Isipin na ikaw ay nasa ilalim ng bato, walang anumang pag-asa nang hindi alam kung saan pupunta. Ngayon isipin na, sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, isang salita ng karunungan ang nagbabago sa iyong buong buhay. Ito ay kwento ng isang tao na, simula sa simula, ay nakatagpo ng tagumpay kung saan marami ang nakakita lamang ng pagkatalo. Paano niya nalampasan ang mga pinakamalaking hamon at binago ang kanyang buhay. Maghanda upang simulan ang isang paglalakbay ng pagtagumpayan, pag-aaral at pagbabago kung saan ginawa ng bawat pagpipilian ng lahat ng pagkakaiba. Ano ang gagawin mo kung alam mong nasa mga kamay mo na ang susi sa iyong kinabukasan? Kabanata 1. Ang malamig na palapag ng Maynila basa ang semento. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa matahimik na bukang liwayway na parang panaghoy sa mga kulay, abong gusali ng lungsod. Natutulog pa ang Maynila pero gising na siya. Siya ay natutulog na, ang isang mata ay palaging kalahating bukas. Tulad ng lahat ng nakatira sa kalye ay natututong gawin. Sa edad na 33, ang kanyang pangalan na minsang lumabas sa mga palatandaan ng isang maliit na negosyo ng electronics ay isa na lamang nakalimutang bulong sa mga eskinita ng Taft Avenue. Isinuot niya ang natira sa lumang uniforme ng navy blue na may kupas na burda. Sa kanyang pantalon, ang mga patch na tinahin niya sa kanyang sarili gamit ang fishing line na nakita niya sa basurahan sa Port City. Sa aking backpack, mga lumang papel, isang punit na larawan at isang liham na binabasa ko tuwing gabi. Ang liham ng pagkakanulo. Bago maging isang tao sa lansangan, siya ay isang asawa, mangangalakal at computer maintenance technician. Mayroon siyang maliit ngunit lehitimong pangarap, magbukas ng isang hanay ng mga katamtamang tindahan na nag-aalok ng abot-kayang pagkukumpuni sa populasyon ng C-Class. Isang pangarap na ibinahagi niya sa asawang si Marisa na tila umalalay dito hanggang sa hindi na niya ito sinuportahan. Lalo na sa gabing iyon, mas mabigat ang sakit. Kumalabog ang kanyang tiyan, ngunit mas lalong sumakit ang kanyang dibdib. Ang pagtulog ay mas madali kaysa sa pagharap sa mga iniisip. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na binabaliwala ang mga lasing na hiyawan mula sa kabilang kalye. Ngunit pagkatapos ay narinig niya ang iba't ibang yabag. Nakapos, steady, mamahaling sapatos sa murang simento. Nagugutom ka ba? Kalmado ang boses, halos masyadong magalang para sa kapaligiran. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng maitim na terno, nakasuklay, na puting buhok at isang paper bag sa kanyang mga kamay. Nagdala ako ng pagkain. Ngunit kung gusto mong marinig ang isang kwento bilang kapalit, nag-alinlangan siya. Marami doon ang naghahangad ng pera, ang iba ay naghahangad ng atensyon. Ngunit isang kwento bago iyon. Okay, bulong niya. Ibinigay ng lalaki ang sandwich, umupo sa gilid ng bangketa, hindi pinapansin ang dumi, at nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano nawala ang lahat sa kanyang kabataan. Binanggit niya ang isang sandali nang itapon na niya ang kanyang sarili sa ilog Pasig. Ngunit naligtas ng isang ideya, ang paglikha ng isang kumpanyang nagre-recycle ng mahahalagang metal mula sa mga lumang computer. Alam mo ba kung ano ang naghihiwalay sa isang bilyonaryo sa isang pulubi? Ang tanong niya sabay punas ng tissue sa mga kamay niya, umiling ang bida. Isang desisyon, yun lang, at lakas ng loob na laruin ito kahit walang ibang naniniwala. Kahit sarili mo hindi. Bumangon ang lalaki, iniabot ang isang card na may iisang pangalan, Lucio R. At nawala sa madaling araw na parang hindi pa siya nakapunta ron. Kabanata 2, mga alaala ng sirang tahanan, higit pa sa papel ang sulat na dala niya sa kanyang backpack. Ito ay patunay. Nasugatan ito. Ito ay isang pangungusap
Isinulat ng kamay, sa sulat kamay na alam niya nung mga araw niya sa pag-aaral, ang bawat kurba ng mga letra ay parang may tinik sa dibdib. I can't pretend anymore. I'm not happy with you. I found what I was looking for somewhere else. It's not just about love, but about the future. You'll never be more than a neighborhood technician. I'm sorry. Marisa, umalingaw-ngaw ang mga salita. Kahit ilang buwan na ang lumipas, binasa, pa rin niya ang mga ito ng may masokistang pag-asa na sa muling pagbabasa magbabago ang kahulugan, ngunit ang sakit ay palaging pareho. Ang kanyang tahanan, bagaman simple, ay naitayo ng may pagsisikap. Isang maliit na apartment sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali sa Makati na 6 na taon nilang pinagsaluhan. Si Marisa ang nag-asikaso sa mga bayarin, sa mga order, sa cash flow. Inalagaan niya ang mga pagkukumpuni, mga technical na pagbisita at word-of-mouth advertising. Duo sila, wakala niya sila nga. Ngunit dumating ang mga pagkaantala. Una, nagsimula siyang umuwi ng late mula sa trabaho. Pagkatapos, nagsimula siyang lumabas tuwing linggo na nagsasabing kailangan niya ng space. Napansin niya ang iba't ibang amoy sa unan, ang mga iniiwasang tingin, ang mga ngiti na hindi na para sa kanya. Isang araw, maaga siyang bumalik mula sa teknikal na tulong at nakita niyang naka-unlock ang pinto. Ang mahinang tunog ng tawanan sa kwarto. Mga sapatos na panlalaki na hindi sayo. Mabilis ngunit walang hanggan ang sumunod na eksena. Si Marisa nasa likod naka-underwear at isang mukha na kilalang-kilala niya, Daryl, ang dati niyang technical coursemate. Walang hiyawan, tahimik lang. At isang pangungusap mula kay Marisa. Ngayon alam mo na, sa mga sumunod na araw, pinangasiwaan niya ang sitwasyon. Binago niya ang mga password ng account, ibinenta ang nasa tindahan sa parehong pangalan ng mga ito. Lahat ay nakarehistro lamang sa kanyang CPF. Wala siyang mapupuntahan. The family was from the interior of Cebu and the friends, the friends evaporated along with the profits. Isang kulay abo na umaga na may lamang backpack sa kanyang likod, siya ay itinulak sa labas ng buhay na kanyang binuo. At doon nagsimula ang kanyang paglalakbay sa mga lansangan ng Maynila kung saan ang mga araw ay nagsasama-sama, ang mga pangalan ay kumukupas at ang oras ay nasusukat sa mga natirang pagkain at mga tingin ng paghamak. Ngunit ang hindi alam ni Marisa at kahit na ang pangunahing tauhan ay hindi alam, na ang sandaling iyon na nakahiga sa bangketa na nawasak ang kanyang kaluluwa at ang kanyang pagmamataas ay nasira, ang magiging simula ng pinakadakilang muling pagsilang sa kanyang buhay tod kabanata 3, ang pinagsasaluhang pagkain kinaumagahan, ang bangketa ay nagtataglay pa rin ng mga bakas ng kanyang katawan sa semento, na para bang kinikilala ng lupa ang kanyang paghihirap. Pero may nagbago sa loob niya. Ito ay hindi pag-asa, hindi pa. Ito ay mas tulad ng isang tahimik na pagkabalisa, isang spark sa gitna ng emosyonal na mga durog na bato. Nasa bulsa pa rin ang card ng lalaki. Lucio R. Walang pamagat, walang numero ng telepono, pangalan lang. Mayroon ding isang simbolo na nakalimbag sa bas relief. Isang puno na may malalim na ugat at mga sanga na tila nakataas ang mga kamay. Buong araw iyon ang naglalaro sa isip niya. Bumalik siya sa tagpuan ng gabiring iyon. Naghintay, walang nagpakita. Sa susunod na gabi, muli at muli. Pagkaraan ng 3 araw, habang nagbabahagi ng isang bote ng tubig sa isang batang lalaki na nakatira sa malapit, nakarinig siya ng mga yabag. Akala ko hindi ka na babalik, sabi ng kalmadong tinig din. Umupo muli si Lucio. Sa pagkakataong ito ay may bit-bit na isang kahon ng tipikal na pagkain. Malagkit na bigas, karne adobada at isang piraso ng maalat na berdeng mangga. Karamihan sa mga tao ay maaaring hinahamak ang isang taong walang tirahan o naaawa sa kanila. Gusto kong makinig,
Nagsimula siyang kumain ng dahan-dahan. May pangalan ka ba? Nico. Sagot niya na naluluha ang mga mata. Nico. Sa tingin mo ba ay nasa ilalim ka ng bato? Tumango si Nico. Ngumiti si Lucio sa unang pagkakataon. Magaling. Dahil kapag nasa ilalim ka, wala nang mapupuntahan. Ang natitira ay umakyat, ang mga salita ay umalingaw-ngaw ng mas malakas kaysa sa anumang sermon na narinig ni Nico. Hindi siya sinubukang aliwin ni Lucio. Sinubukan kong hamunin siya. Kitang nag-aayos ng pamaypay noong isang araw. Kumuha siya ng mga bahagi sa basurahan at pinaandar ang mga ito. Kumunot ang noo ni Nico. Ni hindi niya alam na pinagmamasdan siya ng mga ito. May mga tao sa mundo na may mga degree na hindi alam kung paano gawin iyon. May halaga ka. Kailangan mo lang munang patunayan sa sarili mo. Bumangon si Lucio, kumuha ng maliit na sobre sa bulsa ng jacket niya at inilagay sa tabi ng food box. Narito ang address ng isang lugar kung saan maaari kang mag-shower, matulog, ng isang gabi at kumain ng 3 araw. Hindi ito charity, ito ay isang pamumuhunan. Gusto kong makita kung ano ang gagawin mo sa tidumitis oras na dignidad. Nang hindi naghintay ng tugon, tumalikod siya at nawala sa karamihan. Napatingin si Nico sa envelope. Simple lang, ngunit sa loob ay isang papel na may pangalan ng isang lokal na NGO, Tulay ng Pag-asa. Ang Tulay ng Pag-asa. For the first time in months, hindi nahiya si Nico nang umiyak siya. Nang gabing iyon, sa kanyang katawan ay pinakain at ang kanyang isip ay naghuhumindig. Siya ay nanaginip ng mga wire, circuits at gears at nagising siya na may isang katiyakan. Alam niya kung paano ayusin ang mga bagay. Ngayon, kailangan niyang matutunan kung paano ayusin ang kanyang sarili. Kabanata 4, ang unang hakbang ay pagdugo ang kanlungan ng NGO ay isang maliit na gusali sa mga nakalimutang iskinita sa Pasay. Mababa ang pader, nagbabalat na pintura at metal na tarangkahan na parang nagluluksa sa tuwing bumukas. Pero kay Nico parang palasyo ang lugar na yon. Pagdating, sinalubong siya ng kahina-hinalang tingin, nakaugalian na. Marami na doon ang nakaranas ng walang laman na mga pangako at tulong na may nakatagong presyo. Ngunit nang ipakita niya ang papel na may selyo at pirma ni Lucio R., bumukas ang mga pinto. Si Lucio ay hindi isang ordinaryong tao. Ang kanyang pangalan ay Susi. Kinuha ni Nico ang kanyang unang mainit na shower sa mga buwan. Naramdaman niya ang dumi na umaagos sa alisan ng tubig na para bang bahagi ng kanyang kasaysayan ang nahuhugasan nito. Inahit nila ang kanyang malago na balbas. Ginupit ang kanyang buhok, binigyan siya ng malinis na damit. Nang makita niya ang sarili sa salamin, halos hindi na niya makilala ang sarili niya. Siya pa rin yun, pero hindi rin. Sa sumunod na 3 araw, sinamantala niya ang lahat ng inaalok ng kanlungan. Mga pagkain, isang lugar na matutulog, at isang bagay na mas bihira, katahimikan. Noong huling araw, habang naghuhugas ng sariling plato, nakita niya ang isang tumpok ng mga itinapon na electronics sa isang sulok ng courtyard. Sirang keyboard, lumang monitor, sirang CPU. Lahat ba ng ito ay basura? Tanong niya sa isang voluntaryo. Tumatanggap kami ng mga donasyon, ngunit walang nakakaalam kung paano ayusin ito. Karamihan ay pumupunta sa scrapyard. Lumapit si Nico, inilabas ang halos buo na motherboard, hinipa ng alikabok at ibinalik ito sa pagitan ng kanyang mga daliri na parang sinusuri niya ang isang matandang kaibigan. Sa ilang minuto, binuwag niya ang isang mouse, inayos ang sirang wire at pinaandar ang isang lumang portable radio. Parang hindi big deal sa iba, pero sa kanya, para siyang nagsisindi ng kandila sa gabing walang buwan. Noong gabing iyon, hindi siya makatulog. His mind pounded one thought. Paano kung ito ay hindi lamang isang kasanayan? Paano kung ito ay isang tulay? Sa mga sumunod na araw, nag-alok siyang mag-ayos ng mas maraming kagamitan
Bilang kapalit, wala siyang hinihinging pera, spare parts at gamit lang. Di nagtagal, nagsimulang magdala ng mga bagay ang iba pang mga nakasilong na tao. Sirang relo, ventilador, flashlight. Si Nico ang nagbigay buhay sa inaakala ng lahat na patay na. Noon siya nagkaroon ng matapang na ideya. Kumuha siya ng isang lumang backpack, nilagyan ito ng mga kasangkapan at mga recycle na piyesa at nagsimulang maglakad sa labas ng Maynila na nag-aalok ng pagkukumpuni ng bahay para sa halos simbolikong presyo. Ito ay mapanganib, ito ay hindi matatag, ngunit ito ay gumana. Napansin ng mga tao ang kanyang talento, ang kanyang katapatan, at unti-unti nagsimulang kumalat ang pangalang Nico sa mga palengke, grocery store at motorcycle taxi point. Sa maliit na kinita niya, bumili siya ng insulating tape, isopropyl alcohol at ginamit na mga screwdriver. Muling i-invest ang lahat. Natutulog pa rin siya sa kanlungan, ngunit ang kanyang isip ay nabubuhay na sa hinaharap. Sa huling gabi ng 3 linggo, isinulat niya sa notebook na nakita niya sa basurahan. Lahat ng tinatanggihan ay maaari pa ring maging kapaki-pakinabang. Kasama ako. Kinaumagahan, tinawag siya ng NGO coordinator. May tumawag daw na investor na nagtatanong sa kanya. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Lucio at sino ang gustong malaman kung ano ang inaayos mo kamakailan. Ngumiti si Nico, hindi sa walang kabuluhan, ngunit para sa isang bagay na halos nakalimutan na niya. Pagmamataas, Kabanata Fimba, Factory Floor, Sky of Ideas. Ang tawag ni Lucio ay hindi direktang alok. Ito ay isang imbitasyon. May isang kumpanya na sinuportahan ko noong mga unang taon. Sila ay kulang sa tauhan para sa mga pangkalahatang serbisyo. Walang kaakit-akit, ngunit ito ay isang lugar kung saan makikita mo kung paano gumagana ang isang kumpanya mula sa loob. Sumasangayon ka ba? Hindi man lang nagdalawang isip si Nico. Kinabukasan, nakasuot siya ng kulay abong uniforme ng manggagawa at lumakad sa pangunahing tarangkahan ng isa sa pinakamalaking industriya ng teknolohiyang nare-recycle sa Taguig. Ipinagmamalaki ng Greencore Tech ang sarili sa paggawa ng mga elektronikong basura sa mga bahaging magagamit muli para sa merkado sa Asia. Isang pangako na tila umaalingaw-ngaw sa sariling buhay ni Nico. Sa simula, ang kanyang mga tungkulin ay simple. Nagdadala ng mga kahon, nagwawalis ng mga koridor, nagsasalansan ng mga bangkay ng CPU, tumutulo ang kanyang pawis, nagrereklamo ang kanyang mga kalamnan, ngunit ang kanyang mga mata, hindi ito napahinga. Naobserbahan ko ang lahat, ang mga code sa mga label, ang mga oras ng pagpasok at paglabas ng shift, mga pagkakamali ng mga supervisor, ang paraan ng pakikipag-usap ng mga technician. Sa mga pahinga, kumain akong mag-isa at nanatiling malapit sa mga talahanayan ng teknikal na talakayan. Natutunan niya ang mga termino tulad ng refurbishing, value stream, supplier network. Isinulat niya ang lahat sa kanyang maruming notebook, ang parehong kung saan niya itinala ang mga bahagi na kanyang naayos. Isang umaga, sumisigaw ang maintenance supervisor. Tumigil ang isa sa mga robotic arm sa disassembly line. Busy ang mga engineer. Lumapit naman si Nico na kanina pa tahimik na nag-aaral ng mga gawain. Alam ko kung paano ito nare-resolba. Nag-alinlangan ang supervisor. Ngunit ang oras ay maikli. Hinayaan niya siyang subukan. Wala pang 20 minuto na reprogram ni Nico ang temperature sensor na nakaharang sa braso dahil sa error sa pagbabasa. Nagsimulang gumana muli ang robot. Ang supervisor sa hindi makapaniwala ay nagtanong, "Saan mo natutunan yan?" Nagmamasid at maraming pagkakamali bago makarating dito. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang tawagan si Nico para sa maliliit ngunit kritikal na sitwasyon. Isang impormal na technician, walang badge ng espesyalista, ngunit may mga resulta na hindi maaaring balewalain ng sinuman. Nagsimula siyang makakuha ng mga bonus
pagkatapos ay isang maliit na promosyon sa maintenance assistant. Ang mas mahalaga kaysa sa pera, gayon paman, ay ang lumalawak na pananaw. Naunawaan niya na ang pinakamalaking basura ay hindi lamang sa mga sirang bahagi, kundi sa sistema na tinatrato ang lahat bilang disposable, mga makina, ideya, tao. Isang Sabado ng umaga, pagkatapos ng ikatlong shift, isinulat niya sa likod ng kanyang kuwaderno, paano kung mayroong isang sistema kung saan ang lahat ay maaaring maggamit muli kahit na ang pagkabigo ng tao. Isang modelo kung saan ang teknolohiya at pagsasama ay iisang produkto. Ito ang unang binhi ng ideya na wala pa ring pangalan o anyo. Ngunit mayroon na akong direksyon, ayaw na lang ayusin ni Nico. Gusto kong mag-transform. Kabanata 6, Broken Heart, Focused Mind. Ang matinding trabaho ay nakatulong kay Nico na panatilihing abala ang kanyang isipan, ngunit hindi nito pinatahimik ang mga tinig ng nakaraan. Sa tuwing madadaanan ko ang isang tindahan ng damit o may nakikita akong mag-asawa sa kalsada, bumabalik ang mukha ni Marisa na malakas. Nasa kanya pa rin ang sulat, nakatiklop ng maraming beses na halos hindi na mabasa. Binasa niya ulit ito na parang may nararamdamang sugat para masiguradong masakit pa rin ito. May mga araw na naisipan kong sumuko. Hindi dahil sa kawalan ng lakas ng loob, kundi dahil sa kawalan ng kahulugan. Why fight so hard if she was right? If I would never be more than a neighborhood coach? Ngunit ang alaala ni Lucio, ang mapagbantay na mga mata ng kanyang mga kasamahan sa pabrika at higit sa lahat, ang pagmamalaki na sinisimulan niyang madama sa kanyang sarili ang nagpatuloy sa kanya. Sa gabi, kapag hindi siya nagtatrabaho, gumugol siya ng maraming oras sa Makati Community Library kung saan nakakuha siya ng kredensyal sa tulong ng NGO. Doon, nilamon ko ang mga libro sa administrasyon, digital marketing, at circular economy. Alamin ang mga pangunahing kaalaman sa technical na Ingles na may mga libreng video. Nanood ako ng mga pag-uusap ng CEO sa YouTube na pinapahinto ang bawat 3 salita para saliksikin ang mga kahulugan ng mga ito. Sinimulan niyang maunawaan na ang mundo ng korporasyon ay higit pa sa paghahabla at pagpupulong. It was structure, it was strategy, it was organized sacrifice. Ang bawat manual na kanyang nabasa ay isa pang ladrilyo sa tulay na kanyang itinatayo upang makatakas sa hindi pagkakilala. Hindi lang gustong lumaki ni Nico. Nais niyang bumuo ng isang bagay na hindi maalis sa kanya. Isang bagay na sa pagkakataong ito, hindi kayang alisin ng maling pag-ibig. Sa isa sa mga maagang paglilipat, napansin ng isang inhinyero ng Green Corps na ginagamit niya ang sarili niyang spreadsheet para ikatalog ang mga magagamit na bahagi mula sa linya ng disassembly, detalyadong na may mga code, tinantiyang kapakipakinabang na buhay at gasto sa pagbawi. Ikaw ba ang lumikha nito? Oo. Naisip ko na makakatulong ako sa kumpanya na muling gumastos ng mas kaunti. Kinabukasan, tinawag siya sa management room. Akala niya ay dismissal na, baka kasuhan siya ng espionage or something. Ngunit sa kabaligtaran, nagulat siya sa isang panukala. Gusto nila siyang mag-pilot ng isang pilot project para sa matalinong pag-uuri ng mga elektronikong basura. Ito ang unang pagkakataon na may tumawag sa kanya para gumawa, hindi lang mag-execute. Noong araw na iyon, bumalik siya sa kanyang maliit na inuupahang silid sa labas at sumulat sa kanyang kwaderno. Ang sakit ng pagkakanulo ay nagtulak sa akin sa kailaliman. Ngunit doon ko natuklasan na maaari akong maghukay ng minahan ng ginto. Kabanata 7, ang isang ideya ay sulit ng 1,000 peklat. Nagsimula ang Smart Screening Project bilang isang pagsubok. Iginuhit ng kamay ni Nico ang isang flow map ng
Mga itinapon na electronic parts na nagsasaad kung saan may pinakamaraming basura at kung paano ma-optimize ang mga hakbang batay sa muling paggamit. Gumawa siya ng simpleng formula ng cost-benefit na gangkop ng isang panimulang sistema ng barcode na may mga recyclable na label at sinanay ang dalawang kasamahan na ilapat ang pamamaraan. Sa loob ng 2 buwan, nag-ulat ang Green Corps ng 17% na pagbawas sa gastos sa pagtatapon. Ito ay hindi lamang mahusay, ito ay kumikita. Tinawag siya ng direktor ng kumpanya sa kanyang buong pangalan sa unang pagkakataon. At mas nakakagulat, hiniling sa kanya na ipakita ang proyekto sa isang grupo ng mga mamumuhunan sa isang panloob na pagpupulong. Walang suit si Nico kahit na hindi disenteng sapatos. Ngunit mayroon siyang argumento na mas mahalaga kaysa sa anumang damit. Isang modelo ng negosyo na pinagsama ang kita sa epekto sa lipunan. Nagsalita siya nang may paniniwala ng isang taong nakakaalam ng elektronikong basura na parang alam niya ang kanyang sariling balat. Sa pagtatapos ng pagtatanghal, isa sa mga namumuhunan ang lumapit sa kanya. Matangkad, discreet, may bahagyang ngiti. Alam kong hahanapin mo ang iyong paraan. Si Lucio iyon. Nagkita silang muli sa cafeteria ng gusali at nakinig ng mabuti si Lucio habang nagsasalita si Nico. Sa unang pagkakataon ng malinaw, ng ideya na umuusbong sa loob ng maraming buwan. Gusto kong lumikha ng isang kumpanya na nangongolekta ng mga elektronikong basura sa mga paligid na kapitbahayan. Bumabawi sa kung ano ang magagawa nito. Nagsasanay sa mga lokal na residente upang ayusin ito at muling ibebenta ang mga bahagi sa mga batch sa mas maliliit na kumpanya. Ang bahagi ng kita ay muling ipuhunan sa teknikal na pagsasanay ng mga recycler mismo, isang kumpletong cycle, inklusibong teknolohiya, tunay na pabilog na ekonomiya. Sandaling natahimik si Lucio. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang silver pen at isang tseke sa kanyang bulsa. Narito ang aking anghel na puhunan, 15,000 dolyar. Babayaran mo ako kapag kaya mo, walang interes. Pero babayaran mo ako, naramdaman ni Nico na nanginginig ang mga kamay niya. Pinirmahan niya na hindi pa sigurado ang lyrics, ang simula ng isang bagong paglalakbay. Sa susunod na ilang linggo, umalis siya sa Green Corps na may tapat na pasasalamat at isang sulat ng rekomendasyon sa kanyang mga kamay. Binuksan niya sa isang maliit na inuupahang bodega sa Tondo ang unang punong tanggapan ng kanyang kumpanya, Tecnore Pinoy. Teknolohiya, pagre-recycle at pagmamalaki ng Pilipino. Kumuha siya ng 3 taong walang tirahan para tumulong, namuhunan sa mga technical na kurso para sa kanila. Inayos niya ang mga unang batch ng mga piraso at ibinenta ang mga ito para sa simbolikong presyo sa mga pampublikong paaralan sa rehiyon. Nagsimulang magsalita ang social media tungkol sa batang nagmula sa basurahan upang i-recycle ang mundo. Ang mga may-ari ng maliliit na negosyo ay nag-alok ng mga pakikipagsosyo. Inimbitahan ng mga universidad si Nico na magsalita. Tinanggihan niya ang mga nauna dahil sa kahihiyan, dahil sa trauma, ngunit sa lalong madaling panahon naunawaan niya na ang paglalahad ng kanyang kwento ay bahagi ng misyon. Unti-unti, ang nagsimula bilang kaligtasan ay naging isang kilusan. Kabanata 8, CEO ng Lixo o Luxusa. Loob lamang ng 2 taon, ang improvised na bodega sa Tondo ay nagbigay daan sa isang sustainable technology center na nilagyan ng solar panels, 3D printers para sa mga ekstrang bahagi at isang training room na tinatawag na Cycle of Hope. Naging sanggunian ng Tecnore Pinoy ang modelo ng negosyo, electronic recycling na may social reintegration ay nakakuha ng pansin sa kabila ng Pilipinas. Unang dumating ang mga imbitasyon sa mga international fair sa Malaysia at Indonesia.
nang maglaon ang pakikipagtulungan sa isang Canadian foundation ang tumustos sa pagbubukas ng isang sangay sa Cebu. Sa wakas, isinama ng UN ang proyekto sa isang pandaigdigang ulat sa sirkular na ekonomiya sa mga umuunlad na bansa. Ngunit ang tagumpay ay hindi lamang binubuo ng mga pampublikong tagumpay. Wala nang tulog si Nico ngayon, nag-aalala tungkol sa mga kontrata, spreadsheet at desisyon na nakaapekto sa daan-daang pamilya. Ang bilang ng mga empleyado ay naging mula 3 hanggang 118. Ang bawat mukha ay isang paalala na hindi siya maaaring gumawa ng mali. Natuto siyang mag-delegate, ngunit hindi naligaw sa base. Dala pa rin niya ang parehong lumang notebook. Ngayon ay may nakalamina na takip kung saan isinulat niya hindi lamang ang mga ideya kundi pati na rin ang mga parirala, obserbasyon, pagdududa. Sinabi niya noon sa kanyang mga tagapamahala, hanggat hindi nagsasara ang kwaderno, nagpapatuloy ang misyon. Sa 3 taong anibersaryo ng kumpanya, naimbitahan siyang magbigay ng talumpati sa Senado ng Pilipinas hinggil sa social innovation. Nakasuot siya ng suit na gawa ng isang lokal na sastre, mga sapatos na donasyon ng isang kaibigang executive, at ang parehong conviction gaya ng dati. Lahat ng tinatawag ng mundo na basura, tinawag kong posibilidad. Kasama ang sarili ko, ang huling pangungusap ng kanyang talumpati, at sapat na iyon para umangat ang auditorium sa palakpakan. Nang sumunod na linggo, isang pangunahing magazine ng negosyo ang inilathala sa pabalat nito. Ang dating pulubi na naging multinational CEO. Napangiti si Nico nang makita ang headline, pero hindi siya napangiti dahil sa vanity. Napangiti siya dahil alam niyang hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kung ano ang posibleng gawin ng may tapang, kahit na ang lahat ay inalis ka na. Kabanata 9. Ang pagtatagpo sa nakaraan madilim na umaga nang magpasya si Nico na bisitahin ang unang tindahan kung saan niya pinangarap ang hinaharap. Ang maliit na commercial space sa Makati na pinagsaluhan nila ni Marisa bago ang taglagas. Dumaan siya ng diretsyo nang nagkataon o marahil sa pamamagitan ng instinct. Sarado ang harapan, nakasara ang karatula, maalikabok ang mga bintana. Huminto siya. Nakatitig siya ng matagal, hindi alam kung ano talaga ang nararamdaman niya. May parte sa kanya na gusto lang mag-move on. Ang isa pang bahagi ay nais pa ring maunawaan, hindi dahil sa panghihinayang, ngunit para sa pagsasara. At sa pagkakataong iyon ay nakita niya ang isang babae na tumatawid sa kalsada, may mga bag sa kanyang mga kamay, naglalakad na nakayuko, mukhang haggard. Bago pa man siya makita ng malapitan, alam na ni Nico, siya iyon. Marisa, hindi naging mabait ang panahon. Mukha siyang mas matanda, mas pagod. Ang mga takong ay hindi na mataas. Ang makeup ay hindi maitago ang madilim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. At ang hitsura na minsan ay nagsunog sa kanya. Ngayon ay isang walang laman na pagmuni-muni. Nakilala niya siya kaagad. Halos malaglag ang mga bag sa kanilang mga kamay. Nanatili ito doon, static, saglit na tumigil ang oras. Walang sasakyan, walang busina, walang dumadaan. 2 multo lang ang magkaharap sa lugar kung saan namatay ang mga pangarap nila. Nico, bulong niya, hindi siya tumugon. Naghintay, ako, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Wala kang kailangang sabihin. Sinabi ko na ang lahat sa sulat na yon. Ibinaba niya ang kanyang mga mata. Sila ay nasa parehong lugar kung saan siya minsan ay naiwan na may backpack sa kanyang likod at ang kanyang puso ay wasak. Ngayon siya ay nakatayong matangkad sa isang piraso. Nabalitaan ko ang tungkol sa kumpanya. Narinig ko ang tungkol sa iyo. Napanood ko ang iyong usapan. Ako, pinagsisisihan ko ang maraming bagay. Katahimikan. Hindi ako nagpunta rito para saktan ka. Ang sabi niya, nabasag ang boses. I just wanted you know that
Nakikita ko na ngayon kung sino ka palagi. At pasensya na bulag ako. Huminga ng malalim si Nico. Gusto kong makaramdam ng galit. Nais kong makadama ng paghihiganti, pero hindi niya naramdaman. Naawa siya. Hindi mula sa kanya, ngunit mula sa bersyon ng kanyang sarili na minsan ay naniniwala na kailangan niya ng pag-apruba upang makaramdam ng buo. Marisa, pinapatawad na kita. Tumingin siya sa kanya, nagulat. Ngunit hindi dahil karapat-dapat ka, dahil deserve kong mag-move on. Hindi na kita dinadala sa loob ko. At hindi na rin ako nagdadala ng poot. Inabot niya ang kamay niya. Hinawakan niya ito. Nanginginig. Ingatan mo ang sarili mo, sabi niya at tumalikod na para umalis. This time, siya naman ang umalis. Ngunit may dangal, may magaan, at higit sa lahat may kapayapaan. Kabanata 10. Ang isla at ang katahimikan. Laging naniniwala si Nico na ang tunay na kapayapaan ay nagmula sa pag-iisa. Ito ay isang konsepto na naunawaan niya sa teorya, ngunit hindi kailanman naranasan sa pagsasanay. Hanggang sa isang araw, pagkatapos ng mga buwan ng trabaho at pagninilay-nilay, nakahanap siya ng isang lugar na tila pinasadya para sa kanyang paglalakbay. Isang maliit na isla sa gitna ng karagatan. Doon, napapaligiran ng katahimikan ng dagat at sa kalawakan ng abot tanaw. Sa wakas ay naunawaan na ni Nico ang katahimikan na kanyang hinahangad ay wala sa pisikal na paghihiwalay, kundi sa kakayahang makipagkasundo sa kanyang sariling pagkatao. Napagtanto niya na ang katahimikan ay hindi lamang ang kawalan ng tunog, ngunit ang presensya ng lahat ng bagay na hindi niya kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na marinig. Ang mga alaala, ang mga pagkakamali, ang mga tagumpay, lahat sa perpektong pagkakaisa. Ngunit ang tunay na pagbabago ni Nico ay hindi nangyari sa isla. Nung bumalik siya, ang lungsod, abala at maingay gaya ng dati, ngayon ay tila isang malayong eksena, isang dula na kanyang napagmasdan sa kalmado ng isang taong nakakaunawa sa papel na dapat niyang gampanan. Noon ay nasangkot siya sa isang mentoring project para sa mga kabataang walang tirahan. Alam niya na ang mga peklat ng nakaraan ay maaaring maging isang malakas na puwersa ng pagbabago. At ngayon ay nagawa niyang tingnan ang mga kabataang ito ng may habag, hindi awa. Ang mga ito ay mga salamin ng kanyang sariling pagdurusa at marahil ay maaari niyang gabayan sila sa isang landas ng kagalingan. Masigasig niyang inialay ang sarili. Tumulong siya upang ibangon ang mga nahulog, upang makahanap ng lakas sa kanilang sariling mga kahinaan. Ngunit higit sa lahat, itinuro niya sa kanila ang pinakadakilang aral na natutunan niya mismo. Ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa pagtakas sa mga problema, ngunit sa pagharap sa masakit ng may katapangan. Lumipas ang mga araw at nakita ni Nico ang bawat isa sa mga kabataang iyon na nakahanap ng layunin. Ang ilan ay nagtapos, ang iba ay nagsimulang magtrabaho, at marami sa wakas ay natutong magpatawad sa kanilang sarili. Sa gitna ng buong prosesong iyon, pinatawad din ni Nico ang sarili. Naunawaan niya na ang nakaraan, gaano man ito kasakit, ay hindi isang pasanin na dapat dalhin. Naging aral lang siya. Noong gabing nabuo ang huling grupo ng mga kabataan at nagsimulang pumunta sa kani-kanilang mga lakad, mag-isang naglakad si Nico sa tabi ng dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay dumampi sa malamig na tubig. Tumingala siya sa langit at nakita ang mga bituin na nagniningning sa tindi na hindi niya napansin noon. Parang nakangiti sa kanya ang universo, kinikilala ang kapayapaang natamo niya, at kaya na may magaan na puso at buong kaluluwa, naunawaan ni Nico na kumpleto na ang ikot. Hindi na niya kailangan ng external validation, hindi na kailangan ng mga paliwanag. Panatag na siya sa sarili, natupad na ng isla at ng katahimikan ng kanilang tungkulin. At ngayon, alam ni Nico
na ang tunay na layunin ng buhay ay hindi upang mahanap ang perpektong landas, ngunit upang matutong tahakin ang sariling landas ng may tapang, pakikiramay at higit sa lahat ng may pagmamahal, wakas.